Pakinggan po ninyo. Tiwalag na si Tonyeng Taberna. Kung gusto mong malinaw, kung gusto mo nang malinaw, doon ka po magtanong sa destinado. Doon sa kinabibilangan mong lokal. Halimbawa may destinado doon, tanungin mo doon. Kasi kumusta po kayong lahat mga kapatid? Magandang araw po. Panibagong araw, panibagong video. Ang ating tatalakayin sa oras na ito. Sapagkat nararamdaman natin tayong mga iglesia ni Kristo na kapag ka inuusig ang iglesia sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos, agad-agad mararamdaman yung sakit. Maraming paraan na ginagamit ngayon sa panggigipit, pag-uusig sa iglesia ni Kristo. Ginagamit yung mga sikat na personalidad na hindi natin malaman kung totoong iglesia ni Kristo o hindi. Ginagamit ang social media. Subalit, sa panig ni Senador Rodante Marcoleta, alam po natin yan. Panig siya sa katotohanan, panig siya sa batas. At yun din, tinitindigan ng iglesia ni Kristo. Sa katunayan nga, dahil sa kanyang paninindigan, ito na, nasa kulungan, nasa PNP hospital, masasabi nating arrest kasi wala siya sa detention cell, sa talagang kulungan. Hindi kagaya ni Mike Defensor, nandun nakakulong na sila. Pero may mga abogado yung mga yan na nagpapatotoo na yung ginawa nila ay tama. Wala silang nilabag. Bagamat may mga nanguusig, pinagpipilitan nila na yung ibinigay daw ni Mike Defensor at nung dalawa pa kay Senador Rodante Marcoleta ay bawal. Pagnanakaw daw yun. Corruption daw yun. At ito nga, balik tayo sa ating topic. Kasi nga, ginagamit ngayon ang social media upang hatiin ang isipan ng mga miyembro. Talagang tinutumbok ang Iglesia ni Kristo. Miyembro ng Iglesia ni Kristo ang pilit na hinahati nila. May mga sikat na mga personalidad na ginagamit social media na animo ay panig sa Iglesia ni Kristo. Subalit, ang kabalintunaan, panig sa kasinungalingan. May mga kumakalat na issue nung nagdaang panahon, nagdaang linggo, patungkol kay Anthony Taberna. Sa totoo lang, napanood ko yun. Nagdamdam ako, bakit ganun ang kanyang pananalita patungkol kay Senador Rodante Marcoleta. At noong nakaraang araw, nakipag-usap siya kay Senador Rodante Marcoleta. Dinalaw niya sa ospital ng PNP. Hindi natin alam kung ano ang kanyang layunin. Kung kakampi pa ba siya o hindi na. Sapagkat alam natin sa kanilang programa ni Jerry Baha, talagang tinira si Senador Rodante Marcoleta na para bagang hindi kapatid sa Iglesia ni Kristo. Alam natin na dati, sa pagkakaalam natin, kasi nahahati ang isipan ng mga kapatid. May mga nagko-comment kung totoo po ba ang tiwalag na o hindi. Anthony Taberna, ang maliwanag po. Ito, mayroon akong ibapabasa sa inyo na comment ng isang kapatid doon sa ating nagdaang video
ilalagay ko po sa screen at sabay-sabay nating basahin at unawain. Mula po kay kapatid na Timbol Lailia, hirap bigkasin pangalan, nasa screen. Ito po. Ito ang fact, mga kapatid. Pakinggan po ninyo. Tiwalag na si Tonyeng Taberna. Kung gusto mong malinaw, kung gusto mo nang malinaw, doon ka po magtanong sa destinado. Doon sa kinabibilangan mong lokal. Halimbawa may destinado doon, tanungin mo doon. Kasi hindi naman pinahayag sa pagkalahatan kung tiwalag ba siya, sapagkat yung pagtitiwalag minsan sa lokal lang at minsan pambuong iglesia binabasa yung circular. Kung mabigat yung kasalanan nung ititiwalag, buong iglesia yan babasahin sa pagsampa na yung ganitong tao ay tinitiwalag dahil sa ganitong kasalanan, paglabag, paninira sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ayun, depende yun sa kaso. Pero ito ngayon ay makipag-ugnay kayo sa destinado ninyo, tanungin ninyo doon. Tuloy natin. Kung saang lokal ka nagtala. Ito rin ang fact. Hindi ititiwalag si Tonyeng kung walang kasalanan. Tandaan po ninyo, ang pamamahala ay handang magtiwalag kahit sino. Kahit mismong kapatid o nanay pa sa laman. Kung mapatunayang nagkasala sa parte ni Tonyeng, hindi natin alam. Walang nakakalam sa atin kung bakit niya, kung mapapatunayang nagkasala sa parte ni Tonyeng, hindi natin alam kung ano ang sarili niyang dahilan. Kung bakit niya dinalaw si Marcoleta, pwedeng ito ay para makakuha ng impormasyon kung ano ang susunod na hakbang ng INC pagkatapos na maaresto na si Marcoleta. Impormasyon na pwedeng iparating ni Tonyeng kay BBM sa BBM administration. Ibig sabihin, kakampi ng BBM administration ngayon si Anthony Taberna. Huwag na natin lagyan ng ka kasi hindi tayo sigurado kung siya ay membro pa o hindi na, pero ayon dito sa nag-comment ay tiwalag na. Totoo ba yung mga banat ni Tonyeng kay Marcoleta doon sa mga programa niya sa radyo 2x2? Kung di ako nagkakamali, at ito nga ay naka-live pa sa social media platform. Madali namang sumagot si Tonyeng ng hindi sa comment reply niya, lalo pat hindi naman malinaw kung ano ang specific na tinatanong sa kanya noong nagtatanong. Inuulit ko po, tiwalag na si Tonyeng at ang programa niya sa radyo at ang mga sinasabi niya doon ang nag-trigger sa pamamahala kung bakit ipinatawag siya sa sentral, sapagkat taliwas na ang mga sinasabi ni Tonyeng doon sa mga ipinaglalaban na katwiran ni Marcoleta. Tandaan po ninyo, ang INC ay magkaisang dila at magkaisang diwa. Si Tonyeng ay nakakitaan ng pagiging ibang dila. Taliwas o kontra ang mga sinasabi niya kaysa sa mga sinasabi ni Marcoleta. At mismo si Marcoleta pa
ang kinokontra niya sa programa niya. Alam ng maraming kapatid na kapwa INC si Tonying at si Marcoleta. Subalit nahahati ang mga kapatid sapagkat kakontra na ang mga pahayag ni Tonying. Oo nga naman, kakontra na. Yun ang nag-trigger. Ipinatawag siya sa Central. Bakit ganito na? O, bakit ganito na yung pinagsasabi mo? Ang panig ng Iglesia ni Cristo ay katotohanan, transparency, accountability. Yun din ang pinaglalaban ni Senador Rodante Marcoleta. O, tapos taliwas na yung pinagsasabi ni Tonying. Napansin po ninyo, ito, sarili kong opinion lang ha. Kasi noong mga nagdaang rally, yung mga nagdaang rally natin, hindi ko alam bakit dati naman sumasama. Makikita natin nakapost sa social media, sumasama sa mga rally, Tonying, Anthony Taberna. Pero yung mga nagdaang rally, wala na. Hindi na siya sumasama. Tahimik din siya tungkol sa flood control issue. Tahimik din siya sa maliit na issue. Siguro nga, para sa akin lang, may katotohanan yung mga ipinaparatang sa kanya. Siya lang ang nakakaalam. Kaugnay po niyan, mayroon kayong mapapanood na video dito sa ating screen. Ito po. Yun, ito palang si Mantonio. Natiwalag na pala ito sa Iglesia ni Cristo. Dati pa kasi tinatanong ko na nga, sabi ko, bakit ito hindi itinitiwalag sa Iglesia ni Cristo? Kasi yung, sabi ko nga, kahit hindi naman ako Iglesia ni Cristo, alam ko kung matitiwalag ka o hindi doon sa ginagawa mo, doon sa Iglesia ni Cristo. Napapansin ko nung una pa lang, itong si Katonying, hindi ko naman kasi alam ito nung unang Iglesia ni Cristo. Kaya lang, noong panahon na nag-aanohan na, sabi ko, Iglesia pala ni Cristo itong si Katonying. Pero bakit halos yung mga ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Itong nagsasalitang ito parang may nalalaman patungkol kay Anthony Taberna. Di ko alam kung kasamahan niya ito sa radyo, sa TV, pero may mga, sa pag-a-analyze ko, may nalalaman siya sa mga ginagawa ni Anthony Taberna na labag sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Ay taliwas naman dito sa ginagawa nito si Katonying, no? Halimbawa, yung paglaban ng Iglesia ni Cristo sa korupsyon. Itong si Katonying parang nakaside doon sa mga kura, parang gano'n ang dating, no? Sabi ko, bakit hindi tinatanggal ito si Katonying ng pamunuan ng INC? Sabi ko siguro, dahil siguro ito, malaking personalidad, pero hindi naman kasi gano'n ang tingin. Hindi po gano'n ang Iglesia ni Cristo. Kahit sino ka, pag nagkamali ka, tanggal, tiwalag. Katulad ng pinahayag ng isang nag-comment sa atin na kapatid. Magulang, kapatid ng tagapamahalang pangkalahatan, inalis din, tiniwalag. Mga ministro na matataas ang tungkulin, tiniwalag, nagkamali, nagkasala. Walang sinisino. Tuloy natin yung video. Ko sa mga Iglesia ni Cristo, doon kasi sa kanila, ang paniniwala ko sa kanila, kahit na ikaw ay isang malaking personalidad, kapag kataliwas sa kanilang panuntunan yung pinaggagawa mo, ay may posibilidad na matiwalag ka. Ngayon, ito si Katonying,
Ayon sa aking source, no, reliable source, no, natiwalag na daw ito si Katonying. Mabuti naman at itiniwalag nyo itong si Katonying kung totoo. Kasi malaking kasiraan sa Iglesia ni Cristo ito, no. Parang nakikita ng maraming hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo o ng mga kaanib, itong si Katonying ay salungat na doon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So parang ang tingin ko dati sa kanya, bakit sobrang lakas nitong si Katonying sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Parang Inakala nila na sobrang malakas daw. Bakit? Bakit niya nasabi yun? Ang taong ito, kutob ko, talagang kilala niya si Anthony Taberna. Isa lamang siya sa mga nagpapatunay na may mga inililihim si Anthony Taberna. Kaya kung gusto ninyong maliwanagan, magtanong kayo sa destinadong nakasasakop sa inyo. Sana po maliwanag sa ating lahat yan. Maraming salamat po. Magandang araw.